Amado Vera Hernandez ay leader ng mga manggagawa, manunulat, makata, nobilista, mandudula, periodista at itinanghal na orden ng mga pambansang alagad ng sining sa larangan ng panitikan. Nagsulot din siya sa ilalim ng mga pangalang Herminia de la Riva, Amante Hernane at Julio Abril. Isinilang siya noong September 13, 1903 sa Tondo, Manila at supling ni Juan Hernandez at Clara Vera. Pangasawa niya si Honorata Atang de la Rama na tinaguriang Reyna ng Kundiman na natabilang din sa mga orden ng pambansang alagad ng sining. Nag-aral si Hernandez sa Manila High School sa Kagalangin, Tondo, Manila at sa American Correspondence School at doon siya nakakamit ang titulong Bachelier sa sining. Isa siya sa kinikilalang dakilang Pilipino ng ating bansa. Bata pa siya ay kinakitaan na siya ng hilig sa pagsusulat. Nang lumaon ay naging tanyag siya sa larangang ito. Mula 1926 hanggang 1932, sinubaybayan ng marami ang kanyang kolumn na Sariling Hardin. Noong 1929, hinamon siya ng kanyang kaibigang makata na si Jose Corazon de Jesus sa debate sa Balagtasan. Ang kay de Jesus ay nakalathala sa pang-araw-araw niyang kolumn na Mga Lagot ng Bagsing ng Kudyapi sa pahayagang taliba, habang ang kay Kaamado naman ay kolumn niyang Sariling Hardin sa pahayagang Pagkakaisa. Tumagal ng mahigit isang buwan ang kanilang makasaysayang balagtasan hinggil sa lumang usapin ng lahi. Nakaraan sa taon, muling inilathala ito sa pahayagang Mabuhay Extra ni Tudor Agoncillo na isang editor nito. Bilang manunulat, marami siyang natanggap na gawad kakilala. Noong 1938, ang kanyang narrative poem na Pilipinas ay nanalo sa Commonwealth Literary Award. Ang kanyang nobelang Mga Ibong Mandaragit ay nanalo ng Balagtas Award mula sa Cultural Center of the Philippines. Noong 1962, ang koleksyon ng tula ng Isang Lipang Langit ay nanalo ng Republic Cultural Heritage Award. Ang tulang kasaysayan ng Bayang Malaya ay nanalo ng Balagtas Award noong 1969. Ang kanyang nobelang Mga Ibong Mandaragit ay naitutuloy niya pagpapatuloy ng nobelang El Fili ni Rizal. Bilang mamahayag, nakasama siya sa nabuong Philippines Newspaper Guild noong 1945 na umanib sa Congress of Labor Organization. Naging pangulo si Kaamado ng CLO noong 1947. Sa kanyang pamumuno, pinangunahan ng CLO ang welga ng 2,600 mga manggagawa mula sa Manila Trading and Supply Corporation ng Kanlugang Sugar State, Mitcham, Gutauco, Sawmill, Republic, Sawmill, at iba pa. Noong 1948, sa pangunguna muli ng CLO, nag-aklas muli ang mga manggagawa sa malalaking kumpanya tulad ng Philippines Refining Corporation, Benguet Consolidating Mines, Luzon, Bucharest, at iba pa. Nagawa rin ito ng kauna-unang stay-in strike sa Franklin Baker, isang kumpanyang Amerikano. Noong 1949, may 83 weldang naisagawa, kung saan sa taong din ito nailungsad ang ika-4 na Congress ng CLO, na ang kanilang ginagamit na slogan ay manggagawa at seguridad, at ibagsak ang imperialismo. Noong 1950 ay nagwelga ang 38,000 na manggagawa. Ang kamalayang pampulitikang manggagawang kasapi ng CLO ay nasustina sa kanilang binubuong Workers' Institute na pinamalaan ng Komite sa Edukasyon, Impormasyon at Pananaliksik. Dahil sa kanyang pagiging aktibo at pagtataguyod ng kapakanan ng mga manggagawa, noong Enero 26, 1951, hinuli at ikinulong si Kaamado. 5 buwang ikinulong si Kaamado sa Camp Murphy o ngayon kilala sa tawag na Camp Aguinaldo. Bago na iharap ang formal na sakdal sa kanyang noong Agosto 1951 sa salang rebelyon, ibinaba ang hatol na nagkasala si Kaamado, kaya siya'y nakulong ng 5 taon at 6 na buwan. Palipat-lipat siya ng kulungan sa Muntinlupa. Sa kulungan niya ay sinulat ang kanyang koleksyon ng mga tula.
ang isang lipang langit. Noong Hulyo 26, 1956, pansamantala siyang nakalaya sa bisa ng lagak. At noong May 31, 1964, si Ka-Amado ay napawalang sala. Mula 1958 hanggang 1961, nakatanggap siya ng 4 na Palangka Awards sa kanyang mga isinulat na tula. Noong 1965, tumalo siya sa komprehensya ng mamayag na Asyano sa Indonesia at nalatahal ang kanyang ulat hinggil dito sa talika, kung saan nanalo siya ng NPC ESO Journalism Award. Noong 1966, dalahan naman niya ang Afro-Asia Writers Meeting sa China. 1966 din nang dumalo siya sa International War Crimes Tribunal sa London, kung saan ipinagtanggol niya ang Pilipinas sa bintang na ang kanyang bansa ay isang war criminal sa Vietnam. Noong 1967, tumakbo siyang konsehal ng Maynila, ngunit natalo. Nagsulat siya muli at naging editor ng Ang Masa. Si Ka-Amado ay namatay sa atake sa puso noong Marso 24, 1970. Noong 1973, iginawad sa kanyang karangalan bilang Pambansang Alagad ng Sine or National Artist for Literature ng Pilipinas. Hangad na malayang bukas ay tiyak na matutupad sa aking pag-alis.